Good morning po. Ang topic natin ngayon, nararamdaman ko mahirap explain kasi ang daming mga medical terms. Pero simplihan lang natin. Alam niyo po yung topic ko ngayon, yung eczema, nandun sa libro namin sa chapter 696, yung eczematous disorders. Hindi ito iisang sakit, marami pong klase. At most common sa mga bata po yung eczema na atopic dermatitis. Doon naman yun sa chapter 186. Ayun po. So ang napansin nila sa atopic dermatitis, yun pong tinatawag na erythema, edema at saka pruritus. Ang ibig sabihin lang po ng edema yung medyo namamaga, tapos mapula at saka makate. Tapos yung word na lichenification, kasi kumakapal po yung balat dun sa cycle ng each scratch cycle, kate, kamot, kate, kamot. Ngayon nangangapal na yung balat, ang tawag lichenification. Tapos dun po naman sa pathophysiology nakalagay spongiosis. English po kasi, no? Spongiosis, parang sponge lang po yun. Ang ibig sabihin, nag-accumulate ng edema na tubig dun sa epidermal layers, dun sa balat. Meron siyang edematous fluid dun. So, namumula, makate, at saka may inflammation. Yun po ang karakteristik ng atopic dermatitis na eczema sa mga bata. Meron pang isang word yung tinatawag na atopic march. Ang ibig sabihin naman po nun, pagkapanganak pa lang ng baby, hanggang 1 year old, napapansin nila na meron na siyang mga kati-kati, mga dermatitis yung batang ito. Tapos pagka mga 2 to 3, meron na siyang mga allergy sa pagkain. Tapos age 3 to 5, nagkakaroon na yan ng mga allergic rhinitis. Tapos pagka mga 5 to 7 years old, yan napapasok na yung mga asthma attack. Ang mga sakit na po ito ay namamana, yun lang. Namamana siya, pero namana mo na nga yung sakit, tapos may mga factors pa, like halimbawa nagkaroon ka ng staphylococcal skin infection, gumamit ka ng harsh chemicals sa mga damit mo, ganyan, o yung strong na sabon na ginamit mo, tapos sa change in temperature, sa weather, pag sobrang init, nag-dry yung balat, lalong nagkate, ganyan. So, kapag ito po ay namamana dun sa tinatawag nila na filaggrin protein. So, ang daming mamamana, no? Pera, lupa, mamamana, itong sakit pa yung namana ang malas. Tapos, meron pong tinatawag na flare-ups. Yung pong meron ka nang sakit na gano'n na namana mo, tapos nagpe-flare up pa kapag may kinain kang mga bawal, allergens, o na-expose ka sa mga pollen, sa infection, ganyan. So mahaba po ito kasi kapag i-discuss yung sa atopic dermatitis, abutin po tayo ng 1 oras. Diretso nga po tayo dun sa paano ba ito gamutin. Ano po? So kapag ka po ganun kasi, yung tinatawag na inflammation, yung pamamaga, binibigyan na anti-inflammatory. Karamihan ng inflammatory na binibigay ng mga pediatricians at mga dermatologists, yung mga glucocorticoids, cream, ointments, ganyan. Tapos nagbibigay din po kami ng mga moisturizer. Ang ibig sabihin lang po ng moisturizer, yung tubig sa ilalim ng balat ay yung malinis na tubig, ha, hindi yung edema fluid. Yung malinis na tubig yun dapat medyo matrap sa skin para ma-maintain yung integrity ng skin, hindi siya maging dry. Kaya moisturizer ang binibigay. So moisturizer, anti-inflammatory, at syempre yung sakate. Kasi nga yung lichenification, yung each scratch cycle. Yun po. Sana may nagets po kayo sa ating topic na eczematous disorders, atopic dermatitis sa mga bata. Good morning po!